Alright, so hello everyone, this is Mr. Introvert and again, continuation ng ating project na speaker. So, yan na yung initial look ng ating speaker and then naglagay tayo ng grills dyan. Syempre, para protection naman sa ating mga subwoofer. Okay, tapos yan. So, yung pintura na yan, ano lang yan, temporary kasi ginamit natin sa graduation. Syempre, pangit naman kung gamitin natin siya ng kulay na ganyan, kulay kahoy. Okay. So, yung gagawin natin sa pagkakataong ito, no, ay maglalagay tayo ng fan. Ayan, fan and terminal. Okay. So, dito natin yan ilalagay. Okay. So, ito yung initial na itsura niyan. Bale, bubutasan natin sa likod para sa fan. Doon. Then tapos, syempre, etong fan natin, may ilaw yan. Pinili natin is color violet. Although yung fan niya is kulay red, violet yung ilaw niya mamaya. Ayan, lalagyan natin siya sa likod, bubutasan natin. Tapos tong terminal, yan, lalagyan natin siya sa side ng, sa side ng ating power supply. Okay? So, yeah. Bali ang purpose kasi nito, syempre, input din, meron tayong tatlong output dyan. Yung isa negative, isa positive. Okay? So, meron tayo ng output na tatlong 12 volts. Okay? So, ngayon, bakit tatlong 12 volts? Kasi, plano ko dyan, syempre, yung isang output dyan para dito sa ating fan. Okay? So, itong fan natin is computer fan ito. Then, ito ay 12 volts. Tingnan natin. Ayan, nakikita nyo ba? Ito pala. 12 volts, 0.26 ampere. So, malit lang ikain ng power niya. Then, hindi na tayo siguro gagamit ng step down kasi yung power supply natin is 12 volts din. Okay? So, ay paparallel natin yan ito sa ito. Pagkatapos, kukuha tayo syempre ng supply dito. Pagkatapos nun, ano pa yung para sa dalawa? Yung dalawa naman is para, syempre maglalagay tayo ng ilaw dyan pero sa susunod natin siya ilalagay. Okay? Ilaw. Tapos yung isa naman ay para sa, I think, para sa battery na bala ko kasi lagyan ng battery din to. Okay? So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung process kasi hindi naman siya ganun kakomplikado. Bali, bubutasan lang natin siya dito gamit yung tools natin. Okay? Bali, gagawin natin dyan, aalisin ulit natin lahat yan. Aalisin natin lahat yan, tapos pag bubutasan kasi natin marurumihan para di masira yung ano natin. Tapos may ilalagdag pala tayo. Okay, ito ay wire. Yun lang, wire lang. Speaker wire na manipis. Hindi ko alam kung anong size nito, pero manipis lang. Then, yung iba pa. Okay, ito naka-bubble wrap. Ito yung order tayo ng wire connector. 100 pieces ang dami. Ito, mga wire connector. Bale, di nyo na kailangan maghinang pag gagamit kayo nito. Okay, ito medyo ingatan ko kasi mayroong mga screw. Ito naman, yan. Gagamitin natin to sa stand ng mga module sa loob ng speaker. Ito. Okay, ito. So, safe dumating yung ating parcel na, ano ba to? Ito yung acrylic glass na in-order natin. So, 2-piece ito. Kasi, yung sa gitna kasi, doon natin nililipat yung ating HT21. So, mas maganda, 2-piece na lang din in-order ko. Ganito lang. So, magkabaliktaran siya ganyan. Okay. So, yung size ito is 3 mm. So, hindi na muna natin siya aalisin yung karton or yung papel niya kasi gagawin ko, ikakat muna natin to, alisin natin yung outside, then pinturahan natin ng black para meron siyang design. Okay? So, yun na lang muna yung unbox, then alright, everyone. So, ayun, na-install na nga natin yung fan at saka yung terminal natin. So, ayan. Ito yung magiging itsura niya sa likod. So, kailangan pa ng pintura dito sa gilid. Ayan. So, explain ko lang. Dalawa yung fan natin pero magkaiba yung purpose nila. So, yung
ano yan, exhaust, labasan ng init kasi katapat niya yung power supply natin kasi yan yung pinakamainit eh. Gusto ko sana yun yung pinakahuling lalabas para hindi madamay yung ibang mga amps natin dun sa init ng power supply. So, ito naman yung intake, yung papasok ng hangin. So, mangyayari niyan, yung pasok ng hangin dito, tapos palabas dito. Ayun. So, tapos nilagay na rin natin yung paa. Bali, di ko muna nilagyan ng buo yung mga tornilyo niya. Pansamantalagan niya na lang muna. Okay, tapos, yun, ito yung ating terminal. So, ayan, bali, ginamit na natin yung dalawa. Yung isa papunta sa ating mga fan, and then yung isa naman papunta sa ating mga step-up module. So, medyo hindi pa malinis yung wiring, no? Bali, konting linis na lang yan. And papalitan din naman natin yung wiring yan, pansamantala ganyan na lang muna. So, maganda yung kulay niya, no? Pero di natin siya itetest dito kasi mailaw. Ipapasok natin yung speaker natin sa loob, then tingnan natin yung magiging kalalabasan ng ilaw niya sa loob, okay? Okay, so ayun, naipasok na natin dito, then sarado mo natin tong bintana para tumilim, para mas ma-appreciate natin yung ilaw ng ating fan, saka yung, actually lahat ng ilaw dito is fan. So, tingnan natin. Okay. Ayan, so, buksan natin in 5, 4, 3, 2, 1. Ayun o, ganda. Yus. Ayan, ganda ng ilaw niya, violet. Ayan. Tapos yung ilaw natin sa kabilang fan is color blue. Ayan, so, ganyan lang yung gusto ko, hindi yung RGB na masyadong maraming kulay. So, ayan. Tapos, ito yung itsura niya sa likod. Ayan. Diba? Bale, yan, hindi na tayo matatakot sa overheating kasi ganyan na yung kulay niya. So, meron kayong mahanap dito ng RGB, iba-ibang kulay. Lalagay ko na lang sa link. Pero itong violet yung nahanap ko. Yung mas gusto kong kulay. Tapos, ayan. Ayos. Tapos, susunod na gagawin natin dyan, lalagyan natin yan ng salamin. Okay. Pero hindi purong salamin, lalagyan din natin ng kahoy sa gilid. Katulad ito. Baga parang bubutos na tayo. Yan. Bale, actually, nilagay ko na itong fan para at least pwede ko na siya maisara. Tapos, pala, lalagyan din natin to ng grills. Ayan. Para protection, walang makatusok, walang makapasok na daliri, ganyan. Para safety na rin sa mga bata. Lalo na sa mga pusa. Ayan. So, yan yung output ng ating pinalabasan na project. Susunod, ilalagay natin yung salamin. Lang. Ay, maalis yung pusa. Baba ka muna. Bale, ito. Susunod natin project is ito naman. Yung sa may takip niya. Pero, gagamit tayo ng acrylic sheet. Yun yung, ito. Yung salamin natin. Lalagyan natin siya dito. Magkabila. Bakit hindi buo? Kasi yung pinag-orderan ko sa talaga is offline nung naghihingi ako ng buong sheet na ganyan. So, yan, ganyan yung gagawin natin. Then, dito sa baba, ililipat natin yung ZK HD21 natin para nasa taas na yung adjustment natin. Tapos, isa pang gagawin nating modification is maglalagay tayo ng microphone input sa ating ZK HD21. Subukan natin i-modify to ZK HD21 natin para magkaroon siya ng mic input. Okay? Meron tayong susubukan dyan, pag-aaralan natin. Bibili tayo ng ZK amp mic input para all na is nandyan na. Okay? Tapos, ito, lagyan din natin to na external. Bali yung butas dito, ibayakit natin to sa taas. Bali siguro ito, gagawin natin output na lang dito. Or input dito. Maglalagay tayo ng XLR. Yan, para merong option na kung gusto nyo i-connect sa mixer, pwede. Okay? Tapos, yan. Yun lang, meron tayong problema kasi dito. Kapag nakasaksak yan, kahit di pa nakasaksak yung kabilang end, automatic na madedetect yung aux in.
So ayoko nun, gusto ko pag binuksan ko yung amplifier, nasa Bluetooth mode pa rin siya. Okay. So titingnan natin kung maayos natin. Yung susunod natin projects dyan, yung salamin, and then subukan nating modify itong ZK-HC21 para magkaroon siya ng microphone input. Okay? Bali, wala akong mahanap na tutorial about doon, pero meron ako napanood na isa, ano naman yung TB21. Subukan natin kung gagana siya sa HT21, okay? So, wala na siguro mawawala. Titingnan natin kung pwede yun. So, yun. Eto, excited na ako dito sa salamin. Susunod, siguro next week. Yan, ilalagay natin tong mga salamin niya dyan. Tapos, yung in-order pala nating plate sa HT21 natin is acrylic din. So, additional, additional na salamin din yun. So, mas makikita natin din yung loob. Okay? So, yun na lang muna yung ating update para sa ating Bluetooth speaker. Okay, so, yan, magkakasama na yan sa playlist, no? Naka-playlist na yan mula sa una hanggang huli, mga binurong speaker, amplifier, yan, nandiyan na. So, hindi pa kayo nakasubscribe, click share, subscribe sa ating channel para susunod pa nating upload na videos is ma-update kayo. Okay? So, hanggang dyan na lang muna. Stay tuned. See you guys on my next video.